Mga Airsoft, hello po sa inyo lahat. Good day po sa inyong lahat mga kabigman. Okay, nandito pala yung battery. Okay, today, this afternoon, kahit rush hour, dire-diretso tayo, no? I know, rush hour ngayon, pauwi na galing mga opisina, pauwi na galing sa kasalukuyan ay bumabiyahe, no? Bumabiyahe yung mga ka-Airsoft natin pauwi, okay? Galing opisina. Okay, in short, rush hour, no? Habang nasa traffic, ano pa bang kailangan natin gawin? Siyempre, kailangan mag-aliw-aliw tayo, no? Bawasan natin ang init ng ulo, mga Airsoft, no? Ngayon, review and unbox tayo ng unit, siyempre, na ni-request ng ating mga Airsoft. Mga Airsoft natin, mula sa iba't ibang dako, sa iba't ibang probinsya, mga Airsoft natin na talaga naman na sumusubaybay at nangangarap ng Airsoft mula sa inyong lingkod, no? Big Man Hobby Shop, okay? So, ngayon mga Airsoft, narito tayo para May limit na. May limit na ulit, ilan? 28. 28? Oh, yan. Sige, di bale. Idadaos natin to, review and unbox, no? Grabe to, ang dami nito mga Airsoft, no? 4 na unit. So, ito yung mga item natin for shipping, okay? Number 1, unahin natin, Irving de la Cruz of Irving de la Cruz of Abulig, Cagayan Valley. Okay, no? Yung unit natin kay Airsoft, this is the KP19 Competition Grade, Competition Edition 6.0 by the KJ Works, no? Bali, ready for competition to, plus in-upgrade pa natin, nilagay natin yung mga dapat ilagay dun sa unit para mas maging siya, palaban, no? So, ito yung unit na to, napakaganda, napakalupit. Kung makikita ninyo, very rare, not the ordinary pistol. Mamaya, malalaman ninyo kung ano, paano, at saan banda. Bakit naging the best to, no? Okay, then, unit natin kay Airsoft, John Mike de los Reyes, General Santos, South Cotabato, okay? Ito si John Mike de los Reyes ay isang collector ng Glock 18, okay? Collector siya ng mga top of the line series ng WE na Glock, no? So, ito makikita nyo to, not the ordinary pistol pa rin na makikita nyo sa araw-araw. The Glock, mga top of the line series, okay? Then, last but not the least, Rocky Denoso of Baras, Palo, Leyte. Okay, yung si Sir Rocky is nag-avail siya ng budget mill natin na rifle na parang yung dinemo natin kaninang umaga, no? Ito yung Commando series na M4A1 CQB, no? Ay, sorry, hindi siya M4A1, M4 CQB Commando series. Makikita nyo, medyo may pagka-oldies, medyo may pagka-classic, walang rail para lalagyan ng attachment. Nandito yung battery, wala dito, no? Yung mga modern ngayon is nandito yung battery sa buttstock, okay? Ito, dahil nga conventional M4 Commando siya, so nandito yung battery niya. Mamaya, i-demo yung test fire natin, i-review natin para sa inyo. Okay, mga Airsoft? Diretso na tayo. Irving de la Cruz, Abulog, Cagayan. What is good and special about dun sa unit niya? Itong unit niya is competition grade. Naka-ready na to for competition. Kung mapapansin niyo ang mga 2011, normally may beaver tail. Ito meron din naman. Kaya lang ang beaver tail nito is naka-bypass. Okay? So ito, magagamit mo to kahit without pressing the beaver tail. Mapapansin niyo, ayan o, hindi ko pipindutin pero puputok siya. 'Di ba? Yun ang kinagandahan nito kasi sa isang competition, normally ang lumalaro, mga pro. Pag mga pro ang lumalaro, syempre alam na niyan yung barrel. Yung safety features na to, hindi niya na kailangan. Nagiging cause of delay kasi ang beaver tail, no? Dahil nga safety features yan, kailangan lagi nakapiga ka. Sa competition, pabilisan, di ba? Oh, di ba? Sa competition, pabilisan. Kaya hindi mo na kailangan mag-beaver tail. Pero ganun pa man din, naka-optic rear siya and optic front. Okay? Ngayon, tong optic na to, pwede mo pang alisin. Pag inalis mo yan, pwede mo tong lagyan ng scope dito sa ibabaw. O, di ba? Napakaganda, napakagwapo, napakalupit yan. Ngayon, ganun pa man din, meron pa rin siyang rail dito sa baba para sa mga upgrades like flashlight, laser, scope mount, or whatever upgrades na gusto mong ikarga or ikabit dun sa unit. Okay?
Kung mapapansin ninyo, medyo may kahabaan ng dating. This is the 5.1 and biglang naging 6.0, di ba? Kasi ito yung compensator niya. Fixed outer barrel. Okay? Ang kargang upgrade dito, number 1, naka-fixed outer barrel na to, naka-fine tuning, fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, hop-up rubber, and naka-anti-freeze nozzle itong isang unit na to. Okay? So, ang kargang upgrade dito, dami, di ba? 6. Normally, kung ipapa-upgrade mo lahat yung upgrade na yon, it will cost you around 9,500. Okay? Pero dahil dito, sa Big Man, syempre ina-upgrade na natin, di ba? Ngayon, ito pa, makikita nyo, naka-competition trigger, adjustable trigger. Nasa sayo na, kung gusto mong mahaba yung slack, kung gusto mong wala, di ba? Kung gusto mong pagpindot mo, engage agad siya, nasa sayo yun. Pero ito, naka-setting to, naka-trigger job to, para dun sa pinakamagandang setting na alam namin na effective dun sa client. Okay? This is the 2011 High Kappa Edition Competition Grade by the KJ Works. Okay? To, unit natin ka-airsoft, Irving de la Cruz. So, dire-diretso na tayo mga ka-airsoft, no? Press the valve, then spray. Okay, ito yung magazine niya, 27 rounds sa maximum. Press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim. Okay, after that to, buksan na nga pala natin to. Ini-slide to, ayun. Ini-slide natin para maaabot yung mismong nozzle, no? Ayan, naalisin natin. Anong tawag dito? This is a base pad, base plate, no? First line of defense to nung magazine natin, just in case na yung magazine mahulog, para wag direct hit sa ground, di ba? Para kumbaga kahit papaano may protection siya na ibibigay nitong base plate, no? Tapos okay, ngayon sa green gas tayo, upside down, then press down. 1 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Okay? Oy, by the way, mga ka-airsoft, no? Itong unit na to is capable of Uy, bakit wala ako dito? Meron dito. Meron dyan sa'yo? Bakit dito wala? This unit is capable only of 12 kg. Pero pwede rin siyang i-14 kg. Kaya lang, ako mismo, yung unit, meron kasi mga unit na capable of 14 kg, pero I'm not advising you to use the 14 kg. Bakit? Kasi magiging masyadong siyang malakas. Medyo naaawa ako dun sa unit, no? Pag masyado siyang lumakas, syempre delikado tayo, di ba? Itong unit, at tingnan mo, nagahang, no? Itong unit na to is like the CC Shadow, ay full steel, purong bakal yung laman loob, di ba? Kaya pwede mo naman siyang gamitan ng 14 kg, pwede mo rin gamitan ng CO2. Sa hindi lang inaasahang pagkakataon, walang available na CO2 magazine sa ngayon. Pero eventually magkakaroon din yan, okay? So, unit, napakaganda, napakasarap. Kaya lang ang lamig ng magazine, no? Ngayon, meron ng gas to, mga airsoft, no? Ilagay natin to. Okay, balik lang natin, no? Lucas, medyo, ang lamig, no? Ayan. So, itong unit, lalagyan natin ng oil, okay? Huwag natin papabayaan yung unit sa oil kasi yung oil ang tanging makakatulong mo para yung unit mo umayos ang performance. Pag walang oil yung unit mo, napakabilis ng wear and tear niyan, di ba? Tapos naggagasgasan, nagkikiskisan. So eventually, magiging sanhi yun ng pagkasungaw ng unit mo, okay? Kasi natin, manually yung slide. Then ilock natin to. Okay? Gagawin mo to tuwing maintenance, no? So, ngayon, number 1, spray sa slide stopper. And number 2, spray tayo sa nozzle. Ayun, okay, no? Then, after that, release. Then, rest. Okay? Tandaan nyo, ang upgrade na karga nito, 6. Okay? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, anti-freeze nozzle, at saka hop-up rubber. Naka-hop-up rubber to. Tapos, syempre, nag-request yung kay airsoft natin, Big Man, pwede ba siyang hilutin? Pwede bang tumaas yung FPS niya? Yes, medyo pinataas natin yan. Okay? Ngayon, okay na siguro yan. Wala na ba? Lamig pa rin. Okay, so anyway, lagyan na natin ng bala, no? Hatakin to pababa, mga ka-airsoft. Then, put your right thumb here. Lagyan natin siya, mga ka-airsoft, ng 0.20 dahil ipapakita ko sa inyo yung chrono niya. Yung ginawa natin sa chrono. Ngayon, mga ka-airsoft, no? Meron tayong isang ka-airsoft, nagtataka siya, bakit krinono natin dito, bakit pagdating sa kanya, iba yung chrono.
Kasi kaya nag-iba yung chrono niya kasi ang ginamit niyang bala is 0.25 grams. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, ang pinangko-chrono is 0.20 grams. Huwag kayong gagamit ng 0.25 grams na pang-chrono dahil anong mangyayari? Hindi nyo makukuha yung pinaka-standard result of the measurement na ginagawa natin. Diba? Lagi ang pang-chrono is 0.20 grams. Sana masaulo nyo yan, no? Lagi kong sinasabi yan, pero meron pa rin sumusuway, no? Hatak pababa, put your right thumb, then pump lang po tayo. Ito, lalagyan ko siya ng 0.30 grams. Bakit 0.30 grams? Itong unit na to, napakaganda ng performance niya pag ang gamit mo is mabigat na bala. Di ba? Again, ginagamit natin ng 0.20 grams pang chrono. Pero pag normal firing na, mas masarap na yung 0.25 and 0.30 grams para dito, okay? Hindi sa lahat ng unit. Pag ang unit mo Glock, huwag kang gagamit ng 0.30 kasi mahihirapan siya. Pero para dito, okay? Para dito. Ayan. Paulit-ulit, sasabihin ko sa inyo, 0.30 grams para dito. Hindi para sa unit mo, okay? Para dito, okay? Yan. Sana susunod kayo. Sana wag nyong baliwalain yung sinasabi ko, no? Itong vlog na to sa totoo lang extra effort to para sa akin. Pero ginagawa ko to, maluwag na ang loob kong ginagawa to para mag-benefit kayo rin. Pasok sa unit, kasa, ready to fire. Competition grade by the KJ Works 6.0. Chrono muna tayo. Firing! 473. 473. Bakit 473? Ni-request ng kay Airsoft natin. Gusto niya firepower, gusto niya FPS. Wish granted. 473. Firing! Firing! 471. 471. Firing! Wala? Nagmimintis. 462. 462. Firing! 461. 461. So, napakasarap nitong unit, napakalakas, napakaganda ng performance, no? Request ng ating ka-Airsoft from Irving de la Cruz, Abulig, Cagayan Valley. Bossing, ito na po yung unit mo. Wish granted, yung napag-usapan natin na actually, ang usapan namin 450 lang, no? Pero na-erase natin sa 470 something. Napakasarap, napakaganda. Firing po tayo! Firing! Open slide kasi po, wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, syempre, release the slide. Rest the hammer. Ang hammer, ito po, by pressing the trigger, even without pressing the beaver. Unit ng ating ka-Airsoft, going Abulig, Cagayan Valley, Irving de la Cruz. Ito na po, bossing, for packing and for shipping. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, naka-fine tuning and naka-trigger job to. Ang nilagay natin gas dito, 2 seconds lang. Ang tanong, big man, meron pa bang hangin yan? Effective ba yung tuning na sinasabi mo dyan? O, tignan nyo na lang mga ka-Airsoft, kayo na humusga. Yung unit mo, nilalagyan mo ng 2 seconds, baka ipuputok niyang 15 rounds. Ito, nagpaputok na tayo ng 20 rounds. Tignan natin kung meron pa. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nakaka-30 na. 2 seconds lang na gas. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Nakaka-40 rounds na. Meron pa. Ang lamig na oh. Ang lamig pa. Ibig sabihin, kaya lumalamig kasi nagkakaroon ng yelo. Okay? Ngayon, kaya nagkakaroon ng yelo kasi continuous firing. Di ba? Ibig sabihin, yung hangin dito nagiging yelo. Kaya merong paglamig na nagaganap. Nakapag-fire na tayo ng 40 dun sa 2 seconds natin. Tignan natin, baka kayanin pa, di ba? Okay, 40, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, naka 50 rounds na. San ka pa? Di ba? Dito lang nagaganap yan. 2 seconds na gas, sinuklian niya ng 50 rounds. Di ba? 50 na putok. San ka pa? Di ba mga ka-Airsoft? Dito lang yan sa Big Man, no? Sa Big Man Hobby Shop lang nagaganap yan. 2 seconds na gas, nakaka 50 rounds. Ang tanong, sagad na ba yon Big Man? Baka naman pwede pang magkaroon pa. Kahit makahirit pa tayo ng 10. Malamig pa Malamang sa malamang. Meron pa, no? Kaya lang, syempre, dahil super lamig na nito, medyo
pababain natin yung lamig. Kita nyo, oh, pinipisil-pisil ko. Bakit? Kasi ang human temperature, di ba, mababa. Kaya pinipisil natin para bumaba yung lamig, no? Hindi ko alam kung anong problema. Malamang internet. Ano to eh, oh? Yung ano ko, yung wala, ano siya, oh? Ha? Grabe. Sandali, mga ka-airsoft, ha? Naglolo ko tong ano ko, yung itong monitor ko, so hindi ko kung hindi ko makita yung mga kaganapan, no? Anyway, no? Okay, nakapagpaputok na tayo 40, ilan na ba ang pinapaputok? 40? Hindi, nakapag 50 na ba tayo? 40 lang. 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So, nakapagpaputok siya. Yung 2 seconds natin, sinuklian niya ng 48 rounds. Not bad. Napakaganda. Unit ng ating ka-airsoft, Irving de la Cruz, Abulig, Cagayan Valley. Ito na po yung unit mo, bossing. For packing and for shipping. Okay? So, next unit natin, unit ng ating ka-airsoft, John Mike de los Reyes, General Santos, South Cotabato. Okay? Itong unit ng ating ka-airsoft, John de los Reyes, John Mike de los Reyes, bali Glock 18. Normally, ang mga Glock 18, I don't recommend, no, para dun sa mga first time user or heavy duty use, no. Ang Glock 18 is, masasabi natin na, yung the problem with the Glock 18 is the rapid fire, no. Yung rapid fire kasi, torture sa baril yun. Kumbaga, actually, hindi siya highly recommend pag yung unit mo is gagamitin mo for a game, no? Bakit? Kasi yung rapid fire, rapido, ibig sabihin, walang direksyon yung bibis nun, no? Pag ang unit mo rapid fire, sa 10 papaputukin mo, swerte mo na pag merong isang tumama. Mas masarap pa rin paputukin yung single fire. Pak, solid. Yung rapid fire, ampaw. Okay? Ngayon, yung rapid fire, nakakasira sa unit. No? Pero yung bossing natin is, ang katwiran niya is for display purpose. So, okay naman yon, di ba? Pero, kung gagamitin mo siya as daily pistol, daily use, talaga naman, laglag yung unit mo, masisira lang, sayang lang, no? Himbis na papakinabangan mo siya ng matagal, hindi mo siya mapapakinabangan ng matagal. Promise, no? Okay, this is the top of the line, WE Glocks 18, makikita nyo, silver slide and gold barrel. Very rare, bihirang-bihira to, no? Only in Big Man Hobby Shop meron ito. Silver slide and gold barrel. Napakabihira nito, wala kayo ganong makikita nito. Okay? Then next unit, Glock 18 pa rin, top of the line, makikita nyo, black slide and silver barrel. Silver body, tan body, silver slide, gold barrel. So, napakaganda nitong unit na to, napaka malupiton, sabi nga, no? Kasi itong unit na to is not the ordinary Glock na makikita nyo, no? Again, ang difference ng Glock 18 to, sa Glock 17 is yung rapid fire function, okay? You can select whether single fire or rapid fire, kaya lang, yun nga lang, ingatan ninyo kasi talaga, no? Totoo yung sinasabi ko, mga ka-airsoft, deadly yung rapid fire, okay? Mas mabilis siyang masira. Press the valve, then spray a dose of oil. Okay, then dito sa ilalim. Okay, Glock. Anong gagamitin mong gas dyan, big man? 12 kg lang po ang ginagamit sa Glock. Huwag niyong gagamitan ng 14 kg, especially WE. Hindi ganun katigas ang pyesa nito. Okay, upside down, then press down. 1, 2 seconds, enough na yon. Bakit? Naka-fine tuning, naka-trigger job to. Dati, yung rapid fire natin, nilalagyan natin siya 5 seconds to 10 seconds, di ba? Pero ngayon, dahil natutunan na natin yung pag-upgrade ng fine tuning, naman, no? Okay, then, isa pa, itong Glock na to is, hindi siya naka-fix outer barrel, okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay. Hindi siya katulad ng other mga 2011 na naka-fix outer barrel. Ayan, makikita nyo. Ayan, gumagalaw talaga ang barrel. Normally, ang mga unit talagang gumagalaw ang barrel. Hindi nga naka-fix outer barrel, no?
Pero kung i-request ng bossing natin na i-fix outer barrel natin to, walang kaso. Ayan, no? Gumagalaw talaga. Yan ang normal sa isang unit, ha? Ngayon, lagyan natin ng oil sa ibabaw para hindi magasgas. Kasa, i-lock manually, lagyan natin sa nozzle. Okay, after that, ito. Kasa, lagyan natin sa nozzle. Okay, lagyan din natin rito sa ibabaw. Then, release, then rest. Release, then rest. Okay? Ang mga Glock, wala kang makikitang hammer. Ang mga Glock, wala kang makikitang beaver. Ang mga Glock is hard polymer ang body. Hindi siya full metal. Wala kang Glock na makikitang full metal kahit sa totoong buhay. Kahit sa totoong barrel. Lahat ng Glock, hard polymer. Okay? Ito, napakaganda nitong unit. Napakasarap, napaka-handy. Kumbaga, hindi siya ganun kabigat. Hindi rin siya ganun ka-bulky. Talagang literal na Glock. Okay? Ngayon, kuha tayo ng bala, no? Pengi lang ako ng point, wala na rin. Point 20 o point 25 to, di ba? Point 25. O, yan. Point 25 lang na bala gagamitin natin sa Glock, ha? O, pwede ka rin gumamit ng point 20. Point 25, okay din. Pero wag mo nang gagamitan ng point 30 kasi mahihirapan yung unit mo, no? Glock, still Glock. Kumbaga, hindi siya ganun kalakas. Hindi rin siya ganun kahina. Sakto lang. Okay? Hatakin to pababa, put your right thumb here all the way, then dito ilalagay yung bala. Maximum rounds ng isang magazine is 27. Ngayon, punuin natin to. Pero normally, wag niyong pupunuin. Pinuno ko lang para ma-check natin ng gusto yung rapid fire, okay? Okay, yan. Punong-puno. Grabe, no? O, ito rin. Hatakin pababa, put your right thumb here. O, punong-puno rin natin para ma-check natin yung rapid fire function. Para makita nyo rin, no? Handa yung video, ha? Huwag malikot, ha? Okay, pa-video ko. Glock kasi ito, no? Minsan lang rin to, okay? Okay? Okay, WE Glock top of the line series. Black and silver barrel. Pasok. Kasa. Always start single fire. Nasa taas. Rapid fire pag nasa baba. Single fire po muna. Firing! Okay. Rapid fire natin. Baba natin. Firing! Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then, napakaganda ng unit. Okay. Isa pa. Dire-diretso na natin to mga airsoft. Pasok sa unit. Glock, WE Glock top of the line edition, silver barrel. Sorry. Ulit. Okay. Go. Top of the line Glock by the WE. Ulit. Okay, nalilito ako. Okay, go. Top of the line Glock by the WE silver slide gold barrel. Kasa, always start single fire. Firing! Rapid fire natin, baba natin to. Rapid fire! Open slide kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger, tapos ibabalik natin sa single fire. Okay? Itong dalawang unit na to, unit ng ating airsoft, John Mike de los Reyes, General Santos, South Cotabato. Ito na po yung unit mo, bossing, for packing and for shipping. Yung unit, pag itatabi na, make sure walang lamang bala at syempre hanggat maaari, wala sanang lamang hangin. Pasingawin po. Okay. So, for packing and for shipping. And now, for the main event. Okay? So, kanina nag-live tayo ng komando. Ngayon, magla-live rin ulit tayo ng komando, no? Ito yung unit na budget meal lang, rifle, pero kahit pa paano maaasahan na kahit pa paano pwede na. Pero syempre, through time, don't expect too much on this unit, no? Kasi ang itong unit na to, although na-upgrade naman, kaya lang hindi natin pwedeng i-upgrade na kung paano natin ina-upgrade yung mga high-end, no? Let's say yung mga high-end kaya natin patuntungin ng 550, 600, minsan kaya pa nga 650 di ba? Pero itong unit na to na-upgrade din naman, kaya lang hindi niya kayang tapatan talaga yung mga high-end, di ba? Siguro ma-upgrade natin to up to 500, pero not more than that kasi binibigyan rin natin ng protection yung mismong unit.
Baka nga mapatungtong natin siya ng 500 plus, kaya lang ang magiging problema, mababasag naman yung gearbox, di ba? Hindi rin natin gugustuhin na mangyari yon na mababasagan ka ng gearbox, di ba? Napakapangit naman nun. Ngayon, itong unit na to, makikita nyo, medyo may pagka-classic siya. Wala nga siyang wala siyang rail, di ba? Wala siyang attachment na pwede kang ilagay. Talagang literal na komando. Okay? Yung mga M4 na nakikita nyo mostly na nilalive ko, dito nakalagay yung battery, pero ito dito. Ayan, papakita ko, hindi ko na mapasilip. Ayan. Ito, pasilip ko, makikita ba? Ayan, pakita ko ayan Ayan. O yun kita nyo, ayan yung battery niya, di ba? So, yun, ganun rin ang pagbalik, ayan isasakto nyo lang, ayan, tapos, ayan. O, di ba? Ayan, nandyan yung battery. Okay, single fire, rapid fire. Okay, di ba? Ngayon, itong magazine ito, napakaganda, o, di ba? Ganda, okay? Pero syempre, pan-testing natin yung magazine ko, okay? Normally, yung magazine, may binubuksan sa ibabaw para bubusan ng bala. Okay? 300 rounds pasok dito. Pag puno na, lagyan na natin. May bawas eh. Okay, punong-puno Okay, pag puno na, kalugin lang konti para masiksek din isara. Ngayon, may gear sa ilalim kung tawagin niyang kamot. Kinakamot siya going front para ano mangyayari? Pag kinamot mo, yung ibinuhos mo, maitutulak niya papunta, ma-feed niya dun sa unit. Di ba? Ngayon, maganda bang rifle, big man, over the pistol? Actually, magandang rifle over the pistol because of the low maintenance. Bakit? Ang pistol kasi, gas blowback powered, so kailangan lagi ka may gas. Ang rifle is battery powered, napakadali lang na mag-charge, di ba? Kumaga parang cellphone siya. Nalobat, charge mo. One full charge is equivalent to 10 magazine. Each magazine is 300 rounds. Ganon kaganda, ganon katindi, ganon kasarap. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Wala nang ikakasa. Okay? Ang mga AEG, pagkapasok mo ng magazine, paglagay mo ng battery, good to go, ready to fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Okay. Yon. Pag naubos yung nakapila, kamot ka lang ulit. Walang problema yon. Okay, single fire. Rapid fire. Oh, yon, di ba? Okay, ayun na. Di natapos ka na maglaro. Always release the magazine. Pagkatapos, then clear the chamber. Then rest the spring. May nagtatanong rito, big man, ilan ng current FPS nito? Ang FPS nito is, kung di ako nagkakamali, normal FPS niya is 380 to 400. Ngayon, in-upgrade natin to mga nasa 450 to. Okay? Ngayon, pagka-release mo ng magazine, clear the chamber, lagay mo siya sa rapid to rest the spring. Press mo na 1 seconds. Then single fire. Isa pa. Ngayon. Then, yun na, naka-rest na yan. Yung spring mo nakaunat na, hindi nahihina yan. Pero pag yung unit mo, hindi mo inirest, itinabi mo bigla,